So in this video, I want to congratulate Finland for being ranked as the happiest country in the world. Diba, grabe. I think it's already 8 years consecutive na one of the happiest country in the world. So in this video mga Jai, ipapakita ko sa inyo or explain ko sa inyo what makes Finland the happiest country. So ito po yung una na rason. Number one, strong social support system. So ang mga tao dito is naniniwala sila talaga sa government. Finland has a high level of trust in the government and institution. The social welfare system ensures that everyone has access to healthcare, education, and financial support if needed. So yung healthcare nila dito mga Jai, almost murag libre na dyan siya lahat. With maliit na bayad lang mga Jai. Kagaya sa akin, buntis ako. So lahat ng laboratory nila dito is free. So yung laboratory ko sa glucose test, sa urine test, lahat, ultrasound libre, kahit ilang bisis pa akong bumalik, libre siya mga Jai. So ito, i-share ko sa inyo based on my own experience. So yung sa asawa ko is hindi na siya makapasok sa school kasi namamaga na yun. Tapos hindi siya makakain ng maayos. Tumawag siya. Tapos pinapunta siya sa hospital. In-x-rayhan siya sa dentist. Tapos, tawag nito, chinek, sabi ng dentist, wala namang sira yung ngipin niya, everything is good. So yung problema niya is sa gums. So yun, may pinahe daw, ganito, ganyan. So lahat na x-ray, yung nabayad lang niya is 60 euros. Yung parang yun yung minimum charge nila dito. So hindi siya masyadong mahal. Tapos may limit sila dito na dapat kung, for example, pabalik-balik ka no, check up ganito, ganyan. Tapos may bayad yung, yung sa doktor. Tapos pag aabot ka ng, hindi ko alam kung magkano yung limit, pero may limit siya na within this year, dapat ito lang yung mababayaran mo. Kasi may kela sila dito mamonitor nila kung magkano na yung nagastos mo sa when it comes to your health. So, like sa check-up, ganito, ganyan. So, next mong, pag umabot na siya sa limit, so next mong check-up is free na siya. Kahit ilang beses ka pang magpa-check-up sa whole year. So, pagka January, back to zero na naman. Ganyan ka ganda yung nila, healthcare nila dito. And then, sa education naman, sa kanya kasi sitwasyon niya is hindi siya Finnish speaker nung dumating siya dito. So, kailangan niya mag-aral ng Finnish for free. So, may mga paaralan sila na pag ubos na yung slot, so medyo malalagay ka dun sa malayo. Pero hindi naman talaga siya sobrang kalayuan talaga. So, yun, for free. Nag-aral yung anak ko. Pero continue yung grade 4 kasi siya. So, kinontinue yun, grade 4 siya while nag-aaral siya ng Finnish language. Tapos, nung tapos na siya sa Finnish language is, pinatransfer na siya dito sa local school, which yung mga estudyante is, na talaga, yung Finnish speaking na talaga sila. So, free yung food nila, wala silang uniform. So, mga bata dito is bawal sila magdala ng pagkain sa loob ng school kasi may libreng pagkain po dito. May libreng lunch yung mga bata. So, may cafeteria sila sa loob ng school. So, hindi mo masabi na pumasok yung anak mo na walang baon. So, may free Filipino language sila dito. For free, mga Jai. Gusto ng gobyerno ba na pumunta ka dito, pero ayaw din nila na para makalimutan mo yung mo, kung saan ka nang galing, 'di ba? So ayaw din ng gobyerno na makalimutan ng anak ko kung ano yung mga lingwahe na nasa Pilipinas. So kaya nasabi ko talaga na yung education nila dito is the best. Tapos the way sila magturo ng mga bata is sobrang iba kahit sa Pilipinas. Tapos sa loob ng paaralan nila mga Jai, dito sa grade school, no? Sa tawag niyan is elementary. Dalawa yung teacher sa loob ng classroom. So, sa isang classroom, may isang teacher, tapos yung isa is assistant teacher. So, yung teacher, siya yung nagtuturo. Tapos, pag may bata na need ng more attention, so, nandun yung assistant teacher para mag-assist, mag-guide sa mga bata. Para yung teacher talaga is nakafocus siya sa pagtuturo.
So, pag recess dito sa kanila is walang kantin-kantin sa labas mga chay. Once na recess time, I think sa isang araw, 2 beses sila mag-recess. Yung recess time nila dito mga chay, hindi siya ibig sabihin nakakain sila. Pinapalabas yan lahat ng mga bata. Walang bata na iiwan sa loob ng classroom. Sila nandun lahat sa labas. Pinapalaro. Tapos may free swimming lesson sila. Yung sports nila is nasa school talaga. Na minsan naglalaro daw sila ng volleyball, minsan nagbabasketball sila, nagsasoccer, ganun. Tapos pag winter is nag-ice skating sila. Dito ako na-shock mga Jay, no? Kasi yung library nila dito is dun sa dati naming tinitirhan, hindi ko pa na-try dito sa bago namin, pero dun sa dati naming tinitirhan, yung library nila is may billiard, may ping pong, may games, computer games, daghan na. May area pod na yung area na yan sa loob ng library is mga books. So kung gusto mong magbasa, dun ka pupunta. So kung gusto mong mag-discussion kasama ng mga kaklase mo, dito kayo pupunta. Sa loob ng library yan. Tapos kung gusto niyo maglaro ng billiard, dito kayo pupunta. So magpapabook lang kayo ng oras. So antay kayo hanggang oras niyo na. Gusto mong maglaro ng billiard, dito kayo sa sports na room. May billiard, may ping pong, may computer room, may isang malaking TV pa na pwede kayong manood ng movie or something like that. May karaoke room pa sila mga Jay. Asa ka ana. So, grabe. Nakaingon, na-amaze talaga ako sa dito sa Finland. So, na-try din namin, mag-book kami ng appointment sa karaoke. Sa loob ng karaoke room, may karaoke machine, speaker, tapos may piano. So, it depends kung anong gusto mo. Magpiano ka ba or magkakaraoke ka. So, sobrang enjoy. Sa atin, sa Pilipinas, bawal mag-ingay, di ba? Pagpapasok ka ng library, nako dito mga Jay, mag-enjoy ka talaga. And financial support. Okay, so, financial support. Pagdating ng asawa ko dito, it means nga nawala pa siyang trabaho, no? So, nag siya ng integration plan. Nagpa-appointment kami, pumunta kami ng TA. Kinausap siya, may tawag niya, advisor. So, anong plano niya dito sa Finland, ganito, ganyan. So, since na hindi pa siya marunong mag-Finnish, and most company in Finland, they advise you to speak Finnish. So, Finnish is one of their, requirements, Finnish language. So, at least, naka A2 level ka, or B1. Pero kadalasan ngayon is dapat naka B1 level na ka mga Jay. So, yung yung advisor niya is, okay, mag-enroll muna siya ng Finnish language. So, kasi nag-aaral pa siya ng Finnish language, may financial support siya na galing sa government, which is around 1,000 euro. Pero, may kaltas yun na 25%. So, ayan, nasa 700 a month yung niya. So, malaking tulong siya para sa amin mga Jay. Kasi wala pa siyang trabaho. Pero sa akin din, at least na matuto siyang mag-Finnish language. Kasi yun yung pinaka-the best na choices na gawin pagdating dito sa Finland. And then, pagkatapos niyan, may limit din yun kung hanggang kailan ka lang pwedeng kumuha ng yung financial support nila. So, parang up to 3 years. Pag under integration ka, I think up to 3 years, pwede kang makatanggap ng unemployment benefit or financial support as long as makikita ng government na nag-aaral ka. So, nag-aaral siya ng Finnish language. And after that is we're planning maybe na mag-aral siya ng assistant teacher. Kung hindi siya matanggap dito sa pinagtitrainingan niya. Ito, number 2, work-life balance. Dito kasi sa Finland, gobyerno or private ka man na company, required talaga nila na each worker, like every worker, dapat 5 days a week lang yan sila magtrabaho. O, di ba? 5 days a week, unya limited ang ilang hours. Nakalimot ko, basta murag 38 ata to, 38.5, 37.
per week ang kuan jud siya sa 100%. So kung muhatag pud ang company muhatag sa imuha og 30 hours per week unya imo ang na permahan sa kontrata is kanang kuan ka full time ka 100% questionon sa ang company ana. So ingana sila ka stricto diri. Sa ako base ako in 3 weeks dapat is 115 hours ang ako madutihan. So kung mulapas ko anong 115, I think kung moabot ko 140 hours sa 3 weeks. So kanang 25 hours nga gi-exceed sa imong schedule mga sa imo ang hours mga day. Kailangan nila yang bayaran ng regular salary. For example, ilagay natin 14 euro per hour. So 14 euro. Tapos another additional na 40% I think or 50% anang 25 hours sumuda ko imong sweldo. Then kung aabot yung hours mo in 3 weeks, aabot ng 150 hours. Yung lagpas ng 140 from 141 to 141 hours to 150 hours. So naakay exceed another na 10 hours. So yung 10 hours na naman mga jay, mag-double pay sila. Ingana ka stricto ang ilang quandary. So imong overtime is dili na siya libre. It's not free here. So kung mag-overtime ka dito, bayad talaga dyan. Mafe-feel mo talagang overtime mga jay. Kaya gusto ko mag-overtime dito. Kaya gusto ko mag-overtime. Pero yes, parang kaya marami din ang mga part-timer kasi yung mga part-timer kasi kung part-timer ka kahit aabot ka pa ng 200 hours dyan wala silang pake. But kung permanent worker ka may siya, sobrang stricto niya, may limit. Kung gusto mo kumuha na extra shift, okay lang. Pero at least within 1 week na may isa kang day off. So, pero bawal sa kanila yung 1 week straight na magpapasok ka ng trabaho. Ganyan. Pero nasa kayo kung magpa-part-time ka as long as na yung permanent job mo is nakafocus sila sa work life mo. Ganyan. So, hindi ka pwedeng pumasok na all week wala kang day off kasi sila yung mananagot sa batas. Ganyan mga jay. So ganyan yung alam mo yung work tsaka family talaga yung nila dito. At the same time may trabaho ka, at the same time may oras ka sa pamilya mo, 'di ba? Ganyan sila ka ganda. So number 3, high quality of healthcare and education. Universal healthcare ensures that everyone receives proper medical care. Yes, this one is true. Kung matanda ka na dito mga jay, nilalagay ka nila sa nursing home kung makita na talaga nila na yung mo is parang need na ng 24-hour care. Kasi yung ibang mga jay, kaya nilagay din sila sa nursing home. Kasi yung mga anak may mga trabaho na, may mga ibang pamilya na, 'di ba? At least may may lugar tayo na mapupuntahan na alam natin na maaalagaan tayo ng maayos. And then next is free education including university studies reduces financial stress. Yes mga jay. Dito mga jay, kung gusto mong mag-aral ng university, free lang siya. Tapos yung iba is makakatanggap pa ng student allowance. So, ganyan kaganda yung Finland mga jay. Free education. Kahit ako, nag-aral ako ng libre. So, 4, low corruption and high trust. Yes, I can say that one because Finland has one of the least corrupt governments in the world. Wow. People trust public institution, making life more stable and predictable. Grabe, no? Bakit, I can say na bakit least corruption sila. Kung compare mo sa Pilipinas, kung i-compare nimo sa Pilipinas ang Finland, dito mga jay, walay is, walay pag-ibig, walay panay mga lamlam diha nga mga kuan nga isara ilang card diri. Aduha ang kinahanglan. Police card, mao nang police card ang national ID.
So, kung sa Pilipinas pa. Then, Kela card. So, ang Kela is gamit na siya when it comes to healthcare, sa mga resita-resita. Kela ang pangitaon. Mao na siya. Wadto kag hospital, pupunta ka ng hospital, Kela yung hinahanap. Kung mag-apply ka ng trabaho dito mga Jay, yung hinahanap sa iyo is ano lang, tax card. Kasi hindi ka mapapagsimula ng trabaho dito kung wala kang tax card. Di ba? Tax number lang, TIN. Mura na gipangita diri. Ito, yun lang yung hinahanap. Hindi ka na kailangan kumuha ng NBI clearance. Kukuha ka pa ng police clearance. Kung may police ID ka, yun na. Okay na yun. Yung TOR mo, education, ano mo. Dito sa Finland, once na may benefit, everyone can have it. Kung mayaman ka man, mahirap ka man, kung may anak ka talaga, kahit gano'n ka pa kayaman, kung may anak ka, mayroon ka talagang, may rights kang makatanggap ng child benefit allowance. So, hindi yan dahil bumoto ka sa kapitan namin, ilalagay kita para maano ka sa child allowance, child benefits, malagay ka sa purpose. Hindi. Kung mag-purpose, tanan, makadawat og purpose. Nga na, dire. Na, kung may trabaho ka man, wala. So, that's why nga na, kuan sila na, one of the happiest country in the whole world. Number 5, closeness to nature. Finland has thousands of lakes, daghan jud kay lakes diri. I think 190,000 lakes in Finland. Forest, grabe ang forest, very nice. And national park that promote outdoors activity. Yes, tinuod na mga Zay. Dito sa Finland, may mga ano sila, yung mga playground sa bata. May mga playground sila sa bata. Yung anak ko, tuwing matatapos yung school niya, minsan magme-message yan siya, alas 2 na, tapos yung pasok nila, uwi na lang ako alas 4 kasi maglalaro pa ako. May playground yan, mga bata naglalaro. So ako gusto ko din na yung mag-enjoy siya ba outdoor kaysa uuwi siya ng bahay mag-cellphone lang, gadget. Parang ako yung sa kanya, naaawa. Kaya mas gustuhin ko pa maglaro siya sa labas mga Zay. Then, sila dito mga Zay, free nga gym. Ang gym nila is nakabutang sa forest or kanang sa park or sa beach, kanang sa lake, sa mga river nila diya nga kuan nakaadto ko sa una. So yung anak ka, yung nila, may mga outdoor activities sila, may maganda talaga, may mga soccer field sila dito, football field, basketball court, meron libre, pwede kang pumunta, pwede kang magpabook, ganun. Kung may bayad, yung iba may bayad, pero magkano lang yung bayad, sobrang mura lang, ma-afford mo lang. Parang kung sa atin pa, coins. So, ganyan sila mga Zay dito. Clean air. Yes, clean air sila because Finland is not so populated. Dayon, it's not so polluted also. Kay kasagara namin mga sakyanan dire, pero ang ilang mga transportation nila, bisag asa ka padulong na adjud na bus. So, okay ra kaayo. Very, accessible ba? Very convenient lang kung matulog mall, naanapon mi mall di, pwede lang namin lakarin. Yan, clean air and water, improve physical and mental health. Yes, ang water nila diri mga Zay, grabe kalimpyo mga Zay. Safety and low crime rate. Yes, Finland is one of the safest country in the world with low crime rates. People feel secure walking alone at night and trusting their neighbors. Yes, mga Day, tuod jud ka na. Hindi talaga ako matatakot na makauwi kami ng alas 11 ng gabi, alas 12 pag yung gagala kami. Kasi wala kami masyadong nakikita na hold up. Parang may case siguro, pero very seldom, bihira lang talaga. May napatay, meron, pero hindi talaga, alam mo yung hindi talaga araw-araw na parehas sa Pinas ba na pang araw-araw kang may nakitang na rape na ganun. So dito very seldom siya. So kung may issue na ganyan mga Zay, big deal na kaya na sa ila adiri. Kung yung safety mo, pwede kang tumawag agad. Dito yung number nila is 112. Within 5 minutes I think, or less than 5 minutes, police will come. Police. Nandyan na yung police agad. So parang big issue sa kanila pag nandyan yung police.
So, culture of contentment. Finns don't chase luxury or extreme wealth. Instead, they focus on simple, meaningful lives. Yes, it's true mga Zay. Alam mo, walang paki dito yung mga tao. Kahit ano pa yung suotin mo. Kahit sa isang linggo, isa lang yung damit mo. Ganyan sila dito. Kahit 1 week, susuotin mo yan as long as hindi mangangamoy. Wala yung problema yun. Iba na nga, nangangamoy na. Wala silang pakialaman dito mga Zay. Well, may nakikita pa rin naman tayo na yun talagang, alam mo yung, parang mga fashionista talaga yung dating ba. Pero, majority talaga dito mga Zay, no? Wala talaga silang paki sa mga, nila Zay. Yung makeup, wala sa kanila yan Zay. Yung mga makeup daw is para lang yun sa mga, taong gustong gumanda. Pero sa kanila is they trust their own beauty. What? Simplicity is the beauty. Good diri mga Zay. So kita maana na lang sa mga Zay, no? Pura maulaw na lang gani ko mag-makeup ko og kanang kuan mga Zay, kanang tsada. Charot. Kaya mula ko musulod ko og bas mga Zay, murag ako ra din mo maka-makeup. Cha. So nga na diri, very simple ilang life. Makakita ka yung sapatos nila, hindi nila yan minsan. Makikita mo na lang na mas maarte pa kami sa sapatos namin, sa damit namin. Makikita na lang namin yung sapatos is parang, alam mo yung puti na naging naging gray. So hindi yan bibili ng bago kung hindi talaga masisira. So ganyan. Yung majority, not all, but parang most people, they prefer simple life. Mag-ano lang yan sila. Pag summer, punta sila ng lake, ganun, inom beer. Mama na diri. Beer nila tubig. Ang beer nila tubig diri mga Zay. Pag summer, magpabulad na sila. Mag-ano yun sila sa araw. Mga ganitong panahon kasi lumalabas na yung araw. Makikita mo, ang daming tao sa lake naghuhubad. Ganyan. Ano lang yung life nila. Tapos inom-inom sila ng beer. Tapos ng beer. Tapos tawag nito. Magsasauna sila. Mga ilang life diri, ilang culture, sauna. Then, inom-inom beer, chika-chika. Yeah, ganyan lang. Simple na kayo. Simple lang ang life nila. So, yun. So, ito lang yung may i-share ko sa inyo. Kung bakit ang Finland, why Finland become the happiest country in the world for many years. So you enjoy and you understand. So it's not the mga Zay, it's not the people, because the people here are so simple and they are so quiet. Kapitbahay namin mga Zay, ilang bisis na ilang bisis na kami lumipat ng bahay. So itong bahay namin, hopefully paglasa namin nalipat to kasi inano ko to siya sa bangko. So kapitbahay, may dalawa kaming kapitbahay dyan. Magkatapat lang yung naman. Pero hindi namin kilala yung mga isa't isa. Mag-aabutan, but hi, ganun lang. Hindi talaga yung, alam mo yung, ay, anong pangalan mo? Ganito. No, well, hindi sila chika mga Zay. Wala yan sila. Hindi mo kilala yung mga kapitbahay mo dito. They are so private. So, yan yung isa na walang maritis dito. Hindi mo mamaritis yung mga kapitbahay mo dito mga Zay, wala silang paki. Ayaw nilang mag-waste ng time sa mga ganyang bagay. So, sa ako nga maritis kay kung dako, na-depress yun ko pag abot ako Finland. Kaya wala ko ka-chika. Naanan ko nga, gikan ko sa daghan nga kung baka ng dako nga pamilya. Bibo. Dayon, Hong Kong ko gikan, nanarbaho ko, layo ko sa akong pamilya, pero na ko'y friends, di ko ma-board during my day off. Dere, when it comes nga, human akong shift, duty ko alas 7, human akong shift alas 3, after wala ko chikahon, mao na nga na-depress ko. Oto nga, ang akong pamilya, wala pa ko nagunong kabulan, gikuha na ako sila, kay para ma-depress ko, mga depress ming tara. Bitaw, kanang nag-imagine ko sa immigration na to in what reason, kay 3 months pa ata ko nag-apply na ko sa ila og kanang residence permit na kinanglan jud ako kuan akong family. So sa ila, when it comes to family jud, no, mo kuan jud na sila mosabot
So mao to nga akong na-approve sila bisan og kuan kay dapat man kay 6 months pwede na, pero as long as ma-prove nimo nga na kay proper income ug na kay kuan i-approve ra na sa immigration. So kuan wala akong nagbasol nga nakuha ra akong pamilya kay siguro nabuwang na ko diri ug wala na ko sila nakuha. Sure. So, hope you enjoy and you understand bakit yung Finland is naging one of the happiest country in the world. So, ayan mga Jai, hindi po yung mga tao dito yung hindi, yung ano po, yung masiyahing tao is nasa Pilipinas pa rin. Charot. Kasi iba yung kultura natin at saka kultura dito. Ang nakakapag-happiest ng Finland is yung way ng nila, gobyerno nila dito. Kaya happy, satisfied yung mga tao. Yan. So, bye-bye. See you next time.